Hello guys, magandang araw. So ngayong hapon is ipakita ko sa inyo kung ano na ang kaganapan dito sa renovation sa bahay ni Mother Dear. So maulan talaga ngayong araw na ito mula umaga hanggang ngayong hapon. So ayan, update. Patuloy pa rin ang pag-skim coating ng aming panday. So ayan, nag-skim coat na siya. Siya lang mag-isa guys. So, sa tingin ko pa lang sa kanya parang nahihirapan talaga siyang tapusin ang pag-skim coat sa loob ng bahay. So, ngayong hapon ay nagtimpla na siya ng skim coat. So, isang bag na skim coat, 20 kilograms of skim coat, tapos 6 to 7 liters of water. So, minimix na ng aming panday. Tapos, sabi niya, aalis muna daw siya kasi mag-i-snack pa daw siya. Sabi niya, babalik siya agad. So, inurasan ko talaga siya kung ilang minuto ang mula pag-alis niya hanggang sa mga natapos na lang akong mag-lunch. So, hindi pa rin siya bumalik. So, naisip ko na ako na lang muna ang magpatuloy na maglagay ng skim coat dito sa part ng dingding namin na hindi pa niya nalagyan. Kasi, parang almost malapit na kasing mag 1 week. Hindi pa siya tapos. So, kailangan talaga namin tapusin para at least naman on or before sa Christmas Eve is okay na tingnan ang aming bahay. Parang at least wala ng kalat, ganun-ganon. So, ganun. So, skim coat pa lang, parang matagal pa talaga siyang matapos. So, ako na lang ang nag-try maglagay ng skim coat. So, ayan. Nag-umpisa na ako. Super duper messy ang pag-skim coat ko dyan, guys. Marami talagang nalaglag na mga skim coat. Nasayang talaga yung skim coat. Pero, di bali, nag-try talaga ako na hindi siya malaglag ng maramihan or at least minimize na ko ang mga kalat ko sa anong tawag dito? Minimize na ko ang paglagay ng skim coat doon sa aking paleta para matansya ko talaga siya paglagay doon sa part ng dingding namin na walang skim coat. So, ayan, dahan-dahan lang talaga akong gumagawa ng skim coating. So, ayan. So, nilagyan ko ng skim coat sa palita. Tapos, I mix it properly para pantay yung mixture ng aking skim coat. Para madali naman siyang dumikit doon sa aming paglalagyan ng pader. So, ayan. Nabubulol na talaga ako sa aking voice over dito. Pero kayo na bahala humusga sa akin. Basta, yun ang explanation ko. Charot lang. So, ayan. Meron pa talagang nakaharang dyan ng mga wirings, guys. Kasi yung isang wire dyan is, yan yung internet connection namin. So, nakadikit talaga siya. Hinahila-hila ko talaga yan, pero hindi talaga. Didikit talaga siya sa semento. So, dahan-dahan lang talaga ako sa mga part na yan para hindi ako makaputo ng anumang wirings dyan. So, ayan, nalaglag tuloy ang aming broadband ng internet. Kasi kinabit lang talaga namin yan kasi maiksi kasi yung wire niya papunta doon sa outlet. So, ayan, tinanggal ko na lang yung internet na yan. So, ayan, tinatansya-tansya ko talaga siya. Kasi takot man ako, baka mahulog siya, makabasag pa ako ng broadband. Mahirap na, magbabayad na naman ako ulit. Charot.
ipatanggal kay nagkuan ko. Nag-skim coat. Parang So, ayan. Nagtaka pa ang anak ko kung bakit daw walang internet. Sabi ko, tinanggal ko sa connection kasi para hindi masyadong mabinat yung wirings. So, ayan. So, hanggang sa ngayon, hindi pa dumating ang panday. So, patuloy pa rin akong naglagay ng skim coat. So, maingay talaga ang aking paligid, guys. Maraming nagsasalita kung ano-ano, charot lang. Kasi, meron kasing activity, sports activity na naman doon sa gilid ng aming bahay, ang school gym. So, ayun. So, ang lakas-lakas ng kanilang sound system, charot. So, inuuna ko talaga ang ibaba papunta doon sa hanggang kaya ko na maglagay ng skim coat. Saka ko nalagyan ng skim coat doon sa itaas. Hindi talaga basta-basta, guys, ang paglagay ng skim coat. Kasi alam mo, parang nangingilay ba tawag sa Tagalog? Basta kung Bisaya pa is naminhod ang akong kamot. So, ayan. Nagumpisa na ako sa itaas. Naglagay ng skim coat. Ang hirap talaga, guys, kasi maliit pa ang palitan na aking ginagamit dyan sa paglagay ng skim coat sa dingding na yan. So, ayan. Pero, habang ako ay nag-skim coat, unti-unti ko namang natutunan ang pag-skim coating. At naaliw na rin ako sa aking ginagawa. So, sabi ko sa sarili ko, kasi hindi pa talaga namin matapos ngayon ang buong bahay na maglagay ng skim coat. Hanggang sa matapos ang pag-skim coating ay tutulungan ko na lang talaga ang aming panday sa pag-skim coat. So, ayan, may tumunog. So, ayan, yun yung wirings na yan na maliit, is yan yung wirings namin sa aming internet connection. So, first coating pa yan, guys, ang paglagay ko ng skim coat. Meron pa ring part niyan sa skim coating na yan na makikita pa rin yung mga bakas-bakas ng finishing ng semento. Yung mga rough talaga na pag-finishing ng semento sa aming dingding. So, ayan. So, kailangan pa talaga siyang lagyan ng second coating. Pero after na lang lagyan ng second coating pag matuyo na yung first coating ng skim coat. So, yung maitim na yan yung holdings ng aming TV. So, kailangan kong ipatanggal yan, guys, kasi yung TV namin is dapat kasi ibaba namin kasi masyadong mataas siya. By the time na mag-watch kami ng TV, palagi kami nakahangad. Nangangalay na ang aming leeg. So, ayan, dumating na ang aming panday. Kararating lang niya. Tapos, sabi ko sa kanya na tulungan ko siyang
skim coating para madali. So, pinukpok ko ang bawat gilid ng utility box ng wire kasi hindi kasi pantay doon sa lumang dingding namin sa finishing na yan. So, gumamit talaga ako ng gloves guys para at least hindi masyadong madumihan ang aking kamay. Charot. Ang arte-arte. Dapa naman ng ilong. Charot lang. Wala kasi yung star screw na iwan kasi sa bahay ng panday kaya hindi pa natanggal yung TV holder na yan. Saka na lang pag sa susunod na lang na araw. So, ayan. So, ayan. Yung panday ang siyang skim coating doon sa aming hapagkainan. So, ipakita ko sa inyo guys ang natapos or fully furnished na pag skim coating. At saka, nagsama ang aking panday na isa pang katulong niya. At saka, nag-umpisa na siyang magliha doon sa tuyo na skim coating. Para kumintab daw. Yun naman ang sabi nila. Kasi first time ko rin maka-experience na mag-skim coating, especially dito sa bahay ni Mother Dear. So, ayan, ang aming panday is nag-second coating na siya. So, tapos na kami doon sa sala at saka sa hapagkainan at sa kwarto ni Mother. So, dito na naman kami nag-umpisa ng skim coating sa kusina. So, ayan. Dito naman sa dingding ng aming kusina ay meron pa ring mga rough finishing. So, nahihirapan talaga akong maglagay ng skim coat. Tapos, nilagyan ko na naman ng gloves ang isa kong kamay para meron akong substitute, either kaliwa or kanan ang paggamit ko sa aking kamay paglagay ng skim coat. Kasi minsan kasi nalalaglag yung skim coat kasi hindi balanse yung paghawak ko sa paleta. So, ayan. May dumaan na motor sa aming bahay. So, ayan. So, malapit na talagang matapos ang paglagay ng skim coat dito sa loob ng bahay. So, dito ako sa kabila ng harap ng aming kusina. Yung panday naman namin is dito. Doon siya sa gilid ng aming kusina, malapit sa pintuan, palabas ng kusina. So, at least, productive naman ang aking araw ngayong araw na ito. Kasi, tumulong ako sa pag-skim coating dito sa pader ng aming bahay. So, ayan, sinabihan ko ang aking anak na ilipat ang aking cellphone kasi nung time na yan is umakyat ang aming panday doon sa itaas ng aming cabinet
sa harap ko, opposite ng aking pag-skim coating. At ako naman ay nakatungtong sa upuan para malagyan ko ng skim coat ang itaas ng pader ng aming kusina. So, ayan guys. Hanggang dito na lang ang aking video sa update sa renovation sa bahay ng aking mother. Huminto na ang ulan dito sa amin guys. So, thank you for watching guys. God bless you all. Please subscribe to my YouTube channel, Versa May Vlog. God bless you all. Once again. Pero hindi muna namin matapos ngayong araw ang pag-skim coating dito sa loob ng kusina. Pero at least, meron na kaming naumpisahan. So, kaunti na lang talaga. Kaunting kimbot na lang talaga matatapos rin ang aming skim coating dito sa bahay. So, that's all for today's video guys. Once again, bye!